Moving on to our next research speaker with offshore and seabed mining situation coming to the surface, this will be shared and delved deeper into by the Executive Director of Zambales Ecological Network or ZEN, Ms. Heidi Fernandez. She will be represented today by Sir Ricky Pabelonia. Mga kalikasang hapon po sa inyo. Hello po. Yes, mga kalikasang hapon po. Yes, mga kaibigan sa hapon. Ako po si Ricky from Zambales Ecological Network. So, yun po. Bali, i-present ko po yung part po ng Zambales Ecological Network for offshore and uh, sand mining here in Zambales. Ayan po, okay. Mas Ayan. maliwanag. Salamat. Mga kalisang hapon uli sa lahat. Ako po uli si Ricky. Nagpapresent po para sa Zambales Ecological Network here in Zambales. So, sa ilang taon po kasi, ang SEN po ay lumalaban po at nakikibaka para dun sa paglaban sa dredging at seabed mining dito sa aming lugar. Napakaganda po ng Zambales. Paganda po ng mga baybayin niya. Actually, siya po yung next natawag na nearest Boracay here in Central Luzon. So kung makikita niyo po dito, sa mga photos namin, ayan po yung mga dredger at ayan na po yung mga nasira ng mga erosion. So, realities of mining and green transition. So, sa green transition po, bali, ang sinasabi nga, magsisip siya renewable energy. Pero nangangailangan naman sila ng sangkatutak na mineral like nickel, cobalt, copper, black sand na para sa mga EV batteries, etc. Ang Zambales po is napakalaking deposit po ng nickel tsaka black sand. Kung makikita nyo po dito sa amin, meron na ilang munisipyo o ilang municipal from Iba to Santa Cruz ang nickel mining. Nagni-nickel mining sila. Yung isang bundok nga doon napatag na sa Santa Cruz sa bandang Gisgis. So, dahil nangangailangan sila ng malaking mga mineral, no, para sa pangangailangan ng mga pagtatansit o paglipat sa green energy, ito po yung nagiging dahilan. So ito po yung mga nakatagong cost nito. So mining demand is increasing, then expansion in ocean, environmental and social impacts often ignored. So dati, dito sa amin, sa bundok lang sila. Nung pumasok yung 2009 to, pumasok na sila sa dagat o sa offshore. Malapit na sila sa mga baybayin. Kung makikita nyo dyan sa pictures, ganyan sila kalapit. Talagang sinasadsad nila yung mga barko na yan. Sinasadsad nila yan para sipsipin yung buhangin namin. Ito po yung isa sa mga tinatawag na offshore. Yung seabed naman po, nasa dagat siya. So may nakikita rin kami mga ganitong klaseng mga barko na nandun sa may bandang wala sa offshore, wala sa baybay. Ando sa dulo. So yun siya. So ano naman yung mga social impacts, environmental na ini-ignore nila. No? So unang-una yung mga protesta ng mga bayan, mga mamamayan. So isa yan sa mga pinag-uusapan dito sa amin. So ito po yung seabed mining. So ni-extract niya yung mga minerals doon mismo sa ocean. Medyo malayo lang. Siguro about ilang kilometro mula din sa baybayin namin. So usually kasi ang seabed mining, deep sea siya. So kinakalkal niya yung buhangin. So ano yung nagiging problema doon? Kasi dito sa amin may mga coral reefs na tinatawag. Like for example, dito sa San Narciso, merong coral reefs kami na inaalagaan dyan. The same time, yung mga seagrasses na kinakain ng mga pawikan. Kasi isa ang Zambales kasi isa sa
Dito nangingitlog yung olive sea ridley turtle, isa sa mga endangered species na dito sa ating sa Pilipinas. So yan siya. So yung offshore, ito naman yung nangyayari sa amin. So tinatanggal niya yung buhangin mismo dun sa site. Ang tinatawag kasi nagsimula yan dahil sa sinasabi nilang river dredging or rehabilitation ng river. So tatlong river siya na malalaki dito sa Zambales, which is Santo Tomas, Macolcol at saka Bukaw River. So malalaki siya. Dito dumadaan yung mga lahar, no, na nanggagaling sa San Marcelino at saka sa Mount Pinatubo. So yan siya. So ang plano is nire-rehab daw nila yung river. Ibabalik nila sa dati, which is very impossible. No? Hindi na mababalik yung dating river ng Macolcol, dating river ng Santo Tomas. Which is, ang sabi nga is, gradually talagang naalis naman yung mga sand sediments o lahar sediments sa area. No? Ang ginagawa ngayon is minamadali. No? Sa isa sa nga, sabi ng scientist namin na nag-ano dyan is minamadali yung pag-extract ng sand dun mismo. So maraming effect ito sa kabuhayan at katayuan ng mga mamamayan dito sa Zambales. So hindi lang naman kasi dito sa Zambales meron yan. Sa Mindoro meron na rin at iba pa. Actually yung Mindoro province is nakipag-ugnay sa amin paano namin nilalabanan yung ganitong sitwasyon dito sa aming area. So, so anong impact ng seabed mining sa aming lugar? So malaking kabawasan nito dun sa pangunguha ng mga isda, ng mga isda dun sa deep sea. Especially yung mga tuna, mga malalaking tuna. Kung makikita nun sa photo, kinunan ko to last March, last year na March. Ito lang yung nakuha ng isang mangisda nagpunta sa deep sea. O malayo ang pinunta niya, ito lang yung nakuha niya. So, yung sa second, yung sa isa, yung ito yung mga sediment, sediment plumes. Ito yung ang nangyayari yung bye-bye, nagiging burak siya. Tapos yung endangering ng mga sea habitats o yung mga baby pawikan na dito nangingitlog. Of course, andyan din yung ingay ng mga barko na 24 hours kasi lagi yan eh. So talagang kung nandun ka sa isang bahay at may jealousy ka, talagang makikita mo yung pagdagundong ng mga jealousy ano. So, and of course, yung erosion niya, irreversible. Ibig sabihin, hindi na siya maibabalik kung anong nawala. 100 years pa ang kakainin bago maibalik yung dating flow ng aming option, ng aming mga baybayin. So, anong impact ng mga offshore dredging? So, of course, kung makikita nyo dyan, nandyan yung coastal erosion, yung pagdamage sa mga coral reefs namin and fisheries, including yung pagbaha at loss of livelihood. Sinasabi na nila ng aming gobyerno dito na mababawasan daw yung flooding dito sa Zambales. Simula na nasimula yung project na yan, nagsimula na kaming bahain. Actually last year, binahaan San Felipe, binahaan San Narciso, binahaan Botolan. So nasaan yung sinasabi nila na maiiwasan yung flooding? Pero kung wala pa yan, hindi kami binabaha dito sa Zambales. So makikita nyo sa mga photos namin, ayan yung mga nasira. Especially itong isang malaking building na yan na kay Sir Ellie na worth about 10 million to 15 million na building na nawasak talaga siya. Ngayon, kuha yan, nakatayo, ngayon wala na siya. Kinain na siya ng dagat. Of course, yung mga ibang members namin, nagtatrabaho dito. Nagtitinda sila ng isda, kasi mga mangisda yan eh. Nagtitinda sila ng mga isda sa mga resort. Minsan, tagalabas sila, naglalabas sila dun sa mga resort.
or kaya nagiging stop ng mga resort. So wala na lahat yan. Sipin niyo yung impact niya dun sa community namin. Okay? So sa Pilipinas, particular sa Zambales, ito yung malawak na erosion. Hanggang ngayon nararanasan namin yan. Actually kanina, no, bumagsak na naman yung isang resort. Actually, konti na lang talaga babagsak na siya. Kasi patuloy yung erosion na nangyayari. May bagyo o wala. So yun siya. Decline ng fish catch at community displacement ang nangyari. Yung ilan sa mga resort owners saka mga residents hindi na sila nakatira dun sa mismong area. Actually, isang leader namin nag-iisip na kung aalis na dun sa lugar o sa tinitiran niyang bahay. Kasi yung dagat malapit na sa pintuan niya. So, ang cost nyo, pag nag-erode yung kasama yung family nila. So, nag-iisip siya lumipat ng ibang barangay, si Ate Myra. Of course, yung last is yung weak enforcement ng mga regulation. Sinasabi nila na, bakit river rehabilitation to eh. Pero naglabas sila last year lang na pinagmamalaki nila na yung ginagawa nila na pagdedredge sa river is malaki ang kinikita. So sabi nga ni Senator Tulfo, hindi na river restoration yan, negosyo na yan. No, isa sa mga ah, sa YouTube yun na napanood namin, na kini-question nila na hindi na siya river restoration, kundi isang malaking negosyo. Actual ang kinikita niyan as declared ni Governor Ebdane na 2 billion pesos a year ang kinikita ng dredging. So, kine-question namin, saan yung report? Saan napunta yung pera? Okay. Next is, sino ang nakikinabang? Of course, hindi makikinabang sa mga simpleng mamamayan. Sa ngayon, may ginagawa yung gobyerno o sila Ebdane para nagkakaroon kami dito ng divide and conquer. So, inaawitan nila yung mga mangingisda, pinapangakuan ng mga livelihood, pinapangakuan ng bangka, which is yung iba nga sa mga membro namin, lumipat na dun sa kanila dahil binigyan nila ng bangka, na malalaking bangka. Binigyan nila ng, ano ba yung dun yung sa, yung mga fish net dun sa dagat. So, ang nangyayari is, inaagaw nila yung mga mangisda na nagreklamo. Actually, yung latest dito, yung isang presidente dito sa San Narciso, nagbuo sila ng isang organization ng mga mangingisda para lang dun sa ipagtanggol yung dredging na yan. Na maganda daw yan, marami daw nakukuha ang isda. Bawal ka manguha ng isda malapit sa dredger dahil higupin ka niya eh. Kung makikita nyo, may nakalagay talaga dun sa mga river na no fishing, no swimming, no boating. So, paano mangingisda yung mga doon? Sasabihin ng mga isda na marami silang nakukuhang isda na bawal silang kumuha. So, contradicting yung nire-report ng mga tinagurian nilang mga isda doon sa totoong nangyayari. Last is short term yan, ang economic gains yan. Kumbaga, pag nakuha na like dito sa Pasay Reclamation Area, diyan na pupunta yung buhangin ng Zambales. So, diyan sila pupunta. Pwede po ba i-post dito yung nila? Para kasi Ano? Go ahead lang po, sir. Okay. So, yung mga minimina nilang sand, of course, sa offshore mining, napupunta dito. Actually, tatlo to. Meron siyang 900 hectares ng lupa ang tatambakan dyan sa bandang Pasay, ng 158 hectares na kukunin sa Zambales. Hindi namin alam ano mangyayari sa amin sa pagmimina ng gagawin. So, yun siya.
At wala silang plano na itigil yan dahil napakalaki nga ng kikitain. So, ganun. At ang mabibigay lang, katulad ng sabi ng Sibuyan Island kanina, bigas, 1 kilong manok, hotdog, minsan sa isang taon na binibigay sa mga mamamayan. Okay. Next is, of course, sino ang magpapasa ng lahat ng mga nangyayari na yan? Kung makikita niyo yung baybayin namin, ganyang kaganda ang baybayin namin. Ngayon, wala na yan. Nag-erode na lahat yan. Ito ay kuha sa Tektek banda. Dagat na po yan. Nag-erode na yan, malapit na sa kabahayan. Okay? Of course, siyempre, sabi nga natin, yung future generation, yung mga anak natin at magiging anak pa, na mula sa mga nuno namin, nandito na nabuhay sa dagat eh. Mula sa mga apo-apo, mga lolo-lolo namin, binuhay kami yan. Hindi dahil sa isang malaking bangka na ibibigay sa amin para pumayag kami sa dredging. Of course, siyempre, yung pagkasira ng marine ecosystem namin ay yung mga bahura na kung saan nando yung mga isda namin na pinapalitan ng mga baklad, na artificial na mga binabahayan ng isda, which is hindi siya maganda. Dahil pag nasira ng artificial na binabahayan ng isda, na nasa ibabaw siya, mga parang tawag pala-pala, wala na rin. Lalo na pag bagyo, not unlike pag mga coral reef shrimp, mananatili yung mga isda namin na nabubuhay doon sa kanilang sariling tahanan. So ano po yung mga gap sa policy? So yung weak environmental safeguard. Tapos actually yung mga ginawa na yan, wala siyang community consent eh. Tsaka lang nila ginawa yan nung may nagprotesta na. Nagulat na lang kami isang araw na nagdatingan yung maraming barko, kala nga lang sinugod na kami ng China. Yung pala, sila pala ay magde-dredging na dito sa aming area. Tapos yung poor monitoring and enforcement, kahit yung gobyerno natin dito, hindi rin sila, actually yung una, hindi nga lang daw sila magkaintindihan ng mga Chinese. Yung mga Chinese daw, pasaway. So, ibig sabihin, yung mismo sa ECC nila, hindi nila sinusunod at hindi ini-enforce ng local government unit yung dapat na nakalagay sa ECC. No? So, tapos, of course, may mga conflict of interest din mula dun sa mga mangingisda na nakikinabang at hindi nakikinabang. Second is yung mga mayor namin na ang tinitingnan is revenue. Mas malaki daw ang kinikita ng dredging kesa sa tourism namin. Pero last 2 years ago, 74 million ang kinita ng tourism namin dito sa San Felipe. Samantalang ang binigay lang ng mga dredging companies sa kanila is 40 million. So isipin nyo, 74 million against sa 40 million. Tourism namin is 74, na dineclare yan ng province namin. So masaya na sila sa 40 million dahil nakinabang lang ay ilan, hindi yung kabuuan ng mga mamamayan. Dahil pagbuhay ang turismo, buhay ang transportation, buhay ang mga marketplace, buhay ang school, buhay ang mga ambulant vendors, buhay ang buong community namin. So sa transition sa green, ito yung sinasabi natin. So clean energy relies on extractive industries, pero may kapalit. Dahil kukunin niya yung mga mineral natin na ang makikinabang lang ay yung mga naghaharing uri, yung mga businessman, including mga politiko. At paulit-ulit ito na nangyayari, hindi lang dito sa Zambales, sa iba't ibang lugar ng Pilipinas. Okay. So, ibig sabihin, ang kailangan natin is just and sustainable transition. Ano nga ba yun? Paano ito? Para naman makikinabang yung mga tao, mas makikinabang yung environment para dun sa transition na yan.
Okay. Maganda nga, green transition, gamit tayo ng nature, pero sisirain nila yung nature para dun sa kanilang kabuhayan. So, anong alternative na pwede nating ibigay? So, nandyan yung reduced consumption, pagbabawas ng mga paggamit ng mga plastic, pagbabawas ng pag-recycle ng mga iba't ibang mga plastic, etc. Tapos, i-push natin yung stronger environmental law, i-push natin yung rights of nature. So, ano ba yung karapatan ng kalikasan? Na tahimik lang yung kalikasan pero sinisira, kailangan may magtanggol sa kanila. So, sinusuportahan ng Sen yung pagpapasa ng Rights of Nature Bill sa ating bansa. Then yung community-led resource management na dapat kasama ang mga mamamayan dun sa pag-manage ng mga proyekto na to. Actually, dito sa dredging o dito sa nangyaring offshore mining dito, hindi kasama ang walang organization o NGO na nakapaloob doon. Kundi nandun ang DNR, nandun ang LGU, pinakamataas niyan si Governor Ebdane, PNP, AFP. Sila. Asan yung mga NGO? Asan yung mga NGO na dapat na kasama dun sa mga consultation? Okay. So, anong panawagan na? Of course, siyempre, pag-protect sa marine ecosystem, dininiman namin accountability ng mga sinira nila. Dininiman accountability saan napunta na yung mga budget na nakuha nila dyan. Then, yung support science-based policies na dapat na ginagawa muna bago ipatupad dun sa mismong mga proyekto na ito. Of course, dinggin yung boses ng mga mamamayan na hindi pumapayag sa anumang pagkasira ng aming kalikasan, lalo-lalo na dito sa mga baybayin ng Zambales. So, yun lang po at maraming salamat. So, thank you po. Okay, thank you very much po Sir Ricky Pabilonia from Zen. Nako, with these issues at hand, all the more po talaga that we need to amplify the call sa national authorities, no? Na hindi lang sa mga malalawak na kalupaan at kabundukan natin may destructive activities, kundi pati na rin sa ating rich bodies of water na hugely nakakaapekto sa biodiversity natin, no? At lalo na yung livelihoods ng ating fisher folk, even worsening the flood risks in the area. So napakahalagang tanong po nung sino nga ba ang makikinabang sa mga ganitong sa ganitong mga proyekto. So thank you again for drawing us into this reality, Sir Ricky. Napakaganda ng Zambales, nakakalungkot na sinisira. All right. Last but not the least, for the discussion proper of the program, we will be hearing from legislator and Deputy Minority Leader of the House of Representatives of the Philippines, Congressman Percival or Percy Sandanya from Akbayan Party List. Unfortunately though, due to prior commitments, Congressman Sandanya will not be able to join us live this afternoon. However, we are glad to share his pre-recorded privilege speech in the House of Representatives plenary from last week's Mining Hell Week to tie the earlier discussions together and bring forth the core of all the plights of mining. So please watch this video. Maraming salamat po, Mr. Speaker. At magandang hapon po sa ating lahat, lalo na sa mga kasama natin dito sa Kongreso at ang mga matatapang na mamamayang nagbabarikada sa iba't ibang lugar sa ating bansa para ipagtanggol ang kanilang pamayanan, ang kanilang buhay at kabuhayan. My dear colleagues, isang karangalan ang makasama natin ngayong hapon sa plenaryo ang mga representante ng mga mining communities na ngayon ay nagbabarikada bilang depensa kontra pang-aabuso ng mining companies sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mr. Speaker, may we again request these courageous leaders, most of them are women, who are with us here today. Maari po ba tayong tumayo muli? Ito pong matatapang na mga kababaihang ito, mga leader mula sa iba't ibang pamayanan, ay bit-bit nila rito sa Kongreso ang kanilang kwento ng tapang,
paninindigan at pag-ibig para sa kanilang pamayanan. Mabuhay po kayo at maraming salamat sa tapang. Sila po ang mga land defenders mula sa Aroroy, Masbate, Sibuyan Island sa Romblon, mula po sa Manicani Island at Humunhon Island ng Eastern Samar at MacArthur, Leyte. Mr. Speaker, my dear colleagues, let me take you on a field trip. Habang narito po sila, tayo naman po ang pumunta sa kani-kanilang mga pamayanan. Mga kasama, maaari na po kayong uupo. Allow me to take you to their land with their sordid stories that call for the urgent understanding and action that is required of this august chamber. Dumako muna po tayo doon sa pinakamalapit. Dumako po tayo sa Bicol region. Araw-araw na tinitiis ng mga taga-Aroroy, Masbate ang walang humpay na pagpapasabog mula sa mining operations ng Filminera Resources Corporation. Sa lakas po ng mga pagsabog, nagbitak-bitak na ang mga pader at tumatagos na ang tubig sa kani-kanilang mga kabahayan. Ang nakababahala pa po dito, hindi lang pagsabog ang hinaharap ng mga taga-Aroroy, kundi pati ang pagsabog at putok ng baril. Isa si Ate Lourdes, hindi niya po totoong pangalan, sa mga naging biktima nito. Isang gabi habang natutulog ang kanyang pamilya, pinaulanan ng bala ang kanilang bahay. Someone admitted to being hired to kill her just because she was against the operations of Filminera Resources Corporation. Kinailangang iwan ni Ate Lourdes ang Aroroy upang protektahan ang kanyang sarili at ang kanyang pamilya. Pero hindi po dito nagtatapos ang pananakot sa kanya. Noong 2019, siya pa ang kinasuhan ng libel ng Filminera. Ang tanong po ni Ate Lourdes noon hanggang ngayon, bakit ako kinasuhan? Bakit ako itinuturing na kriminal? Wala akong pinatay, wala akong ninakaw, wala akong sinaktan. Ang ginawa lang ni Ate Lourdes ay tulungan ang kanyang komunidad at protektahan ang kalikasan. Mula po sa Aroroy, bumaba naman po tayo ng kaunti papunta sa Romblon. Noong January 23 ay ikatlong anibersaryo na ng pagbabarikada ng mga residente ng Sibuyan Island laban sa Altai Mining Philippines Corporation. When the large-scale mining operations of Altai Mining were just set to return in Sibuyan in 2022, locals were gripped by nothing but fear. Aside from online threats, the residents were also subject to online trolling and fake news. Hanggang Sibuyan po, nagagamit ang fake news sa trolling para takutin ang ating mga kababayan. Isa si Mark, hindi niya totoong pangalan, sa mga human rights defender na lubhang naapektuhan nito. Umabot sa puntong halos hindi na siya makatulog sa takot. All the while, Altai Mining constructed a new causeway without an environmental compliance certificate, commenced their mining operations without proper permits, and proceeded with their activities without, again, the approval of the local council. Ganito rin ang kawalan ng respeto ng mining corporations sa ating mga kababayan sa Samar. 2024 pa ang barikada ng mga residente ng Humunhon Island, isang heritage area, isang critical site na may malaking puwang sa ating kasaysayan. Pero ang Emir Minerals Resources Corporation, pinalawak ang kanilang operasyon sa isang tenement area na ang tawag ay Mine Area 14. Ang Mine Area 14 ay malapit sa isang pampublikong paaralan at mahalagang water resource ng Humunhon Island. Kwento po sa atin na mga kasama natin mula sa Humunhon, umabot na sa 80 pesos ang isang bote ng mineral water. Kasi nga po, residents have filed a complaint with the DNR pointing out that the complete lack of consultations, the absence of permits, and the company's failure to conduct proper environmental assessments, nagkaroon ng temporary order laban sa Emir Mineral, ngunit hanggang ngayon, nananatili pa rin doon ang heavy equipment na kumpanya
at patuloy na nagdudulot ng panganib sa katubigan ng kanila pong komunidad at sa mismong komunidad nila. Sa kapitbahay naman po nilang isla sa Manicani Island, tinutulan din ng mga residente ang Manicani Nickel Mining Project of Hinatuan Mining Corporation. This project endangers the island's protected habitat for rare species and undermines the environmental safeguards that sustains its ecosystem. Kung hindi ito mapipigilan, mawawala ang yamang kalikasan na matagal nang iniingatan ng mga taga-Manicani mula noong una hanggang sa ngayon. Ilang henerasyong lumalaban para iprotektahan ang integridad ng kanilang kapaligiran. Panghuli po, tumawid naman tayo ng bahagya sa Leyte. Ngayon pong February 2, nagbarikada ang mga residente ng MacArthur laban sa MacArthur Iron Projects Corporation. Ilang araw nilang binantayan ang giant dredger na nagbabalak sumalaula sa kanilang sakahan. Dahil sa katapangan at kagitingan ng mga residente ng MacArthur, napilitan ng mining company na iurong ang dredger. Ang nakalalungkot lang po dito, Mr. Speaker, kahit kailan ay pwedeng ibalik at ituloy ng MacArthur Iron ang kanilang black sand mining sa lugar. Kaya sumulat ang mga residente sa ating Pangulo at nanawagan sa DENR. Ngunit hanggang ngayon, wala pa rin tuwirang aksyon ang gobyerno. Nakapikit ang mga mata, nakatikom ang mga tenga sa mga dinaranas ng ating mga kasama mula sa Leyte. Mr. Speaker, my dear colleagues, these cases of violence, of harassment, of abuse of power are not isolated. They are not localized incidents, but a ritualistic practice of these mining corporations. But despite the threats and intimidation, despite the disturbing narratives, the current administration, in all its systemic callousness, continues to promote large-scale mining. Data from the MGB shows that as of January 31, 2026, 31 mineral production sharing agreements, 56 exploration permits, 88 mineral processing permits have been approved since 2022. This is despite the mining industry's minimal contribution to our economy and workforce. According to the Philippine Extractive Industries Transparency Initiative, over the years, the mining and quarrying industry's contribution to GDP has ranged from a meager 0.4% to 0.8%. A study by the International Labour Organization also found that employment in the mining industry accounts for only about 0.2% of the country's total employment. Ang kinalulungkot po natin dito, Mr. Speaker, my dear colleagues, karamihan ng mga mining communities ay kabilang sa mga geographically isolated and disadvantaged areas in the country. Sila na nga po ang dihado dahil gida sila, wala pa silang nakukuhang pakinabang dito. Napakalaking perwisyo para sa napakaliit na ambag. Paldo-paldo sa environmental destructions at human rights violations, pero luging-lugi naman sa taxes at royalties. Kaya nga po sa araw na ito, dinadala ng Akbayan at Alyansa Tigil-Mina ang barikadang ito dito sa atin sa Badasan. Mr. Speaker, my dear colleagues, ang mga kwentong ito mula sa mining communities sa Aroroy, Sibuyan, Humunhon, Manicani at MacArthur. Sila ang dapat sanang end of destination ng 3 dekada ng Mining Act of 1995. It's time to rethink it. We definitely need a new minerals management framework, one that will establish clear no-go zones, strengthen environmental protection, and ensure that mineral resources benefit national development. We also ask the DENR and its new acting secretary, simple lang po ang tanong, ano na? This representation calls on the DENR to urgently act on the petitions and appeals of these communities. The agency must live up to its mandate, not merely as a regulator of mining,
but as a protector of our environment and the rights of our people. Sa mga community leaders po na kasama natin ngayon, maraming salamat sa pagdadala ng inyong mga istorya. Maraming salamat sa inyong katapangan para ipagtanggol ang kalikasan at ang inyong mga komunidad at pamilya. Para kina Ate Lourdes, Mark at iba pang mga leader na patuloy na tinatakot at hinaharas, kasama niyo kami sa barikada, aakbayan namin kayo sa laban na ito. Finally, Mr. Speaker, my dear colleagues, the ultimate challenge lies before us in this very hall. Pwede nating tapusin ang dekada ng paghihirap ng ating mga mamamayan. Pwede nating baguhin ang kanilang pamumuhay. Pwede nating silang bigyan ng pag-asa. Mr. Speaker, my dear colleagues, Akbayan will not stop until Congress rises to the challenge and addresses the urgent issues placed before us by these mining communities. Until members of this Congress put an end to their misery. Until members of this Congress finally deserve an ounce of their courage. Maraming salamat po at mabuhay kayong lahat. Very strong yet very relevant statements from Congressman Sendanya. So these are the sad realities faced by our brothers and sisters in Aroroy Masbate, Sibuyan Island, Homonhon Island, Manicani Island, at MacArthur Leyte na sana hindi lang mag-stop at just conversations, no, na equally ay mahalaga rin. But really, mabigyan ng konkretong aksyon at makitaan ng aktual na solusyon. Pro-nature and pro-people solution. So thank you very much, Congressman Sendanya. Maybe for anything we want or we wanted sana to ask Congressman, we can open up later sa open forum, no? And maybe we can have our friends from ATM answer. So thank you again, Ms. Polutan, Ms. Ibanez, Ms. Cabal, Sir Ricky and Congressman Sendanya. Of course, thank you as well to our co-organizers Alianza Tigil Mina for allowing an avenue for these situations to be heard.